throne, saying, Praise our God, all His servants, you who fear Him, both great and small. Like a great multitude, like a roar of rushing waters, like loud peals of thunder shouting, Hallelujah! Our God my praise. Let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Bright and clean was given for you. And you stand for the righteous acts of God's holy people. And the angel said to me, Write this, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. And he added, these are the true words of God. At least I fell on the street to worship Him, but He said to me, Don't do that. I am a fellow servant with you and with your brothers and sisters who hold to the testimony of Jesus. Worship God, for it is the spirit of prophecy who bears testimony to Jesus. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Hindi pa po ako nagsasabing umupo kayo. Umupo na po kayo. Praise the Lord. Ako po ay magtatanong muna sa inyo. Bakit kayo ay nandito? To worship. To worship God in spirit and truth. Amen? Kaya pag tinanong tayo, saan ka pupunta? Sasamba ko, sisimba ko. Sabi ng iba, mali ang salita simba, pero ang dapat daw, di mo naman isamba. Tama naman yun. Pero, naunawa naman natin yung simba at samba ay isa, kaya wala pong problema doon. Amen po ba? So dito mga kapatid, nais ko po, nagiging kayo, opinion natin ang title ito, na three senses will we go to heaven. Sino po ang gusto pumunta sa langit? Amen! Praise the Lord. Gusto ko na po na pumunta sa langit. Napakahirap dito sa libutan ito. And ito po yung magkikita natin sa book of Revelation chapter 19 verse 1 hanggang 10. Mga kapatid, ang sense dito mga kapatid ay yung tagpo. Yung parang sense na ito yung tagpo sa mga pelikula, sa filming. Okay, yung sense ito na 5 senses. Hindi. Tagpo. Sin. Senses. Ayan, mga pangyayari po ito. So, itong mga pangyayari ito ay pagkatapos po na mababasa po natin ito, mga kapatid, sa verse 1. Sabi ko doon, verse 1. Mayroon po dito mapansin kayo na after this, itong mga praise natin ito, after this, ay mayroon pong nakalipas na vision. And then after this, pagkatapos nito, ibig sabihin, bago dumating po itong vision na ito, ay mayroong natapos na vision. Tama po ba? Bago dumating po ang chapter 19, mayroon itong chapter 18, ay mayroong vision na nangyari, nakita ni John, ang vision na yon. At ang vision na yon ay yung paghahari ng Antikristo at pagwasak ng Diyos sa mga hindi naniniwala sa Panginoon. And sabi dito, then a mighty, sa verse 21 and 18, and a mighty angel picked up a boulder size of large smooth stone and threw it into the sea. And such violence, a great sea of Babylon will be thrown down, never to be found again. The music of harpists, tingnan nyo ha, number one, the music of harpists and musicians, flute players and trumpets will never be heard again. Yeah. No workman of any trade will ever be found in you again, and the sound of millstone will never be heard in you again. The light of the Lamb will never shine in you again. The voice of the bride will never hear you again. Lahat ng yun ay wala na. Lahat ng yun ay wala na. Kaya bago ako magpatuloy,
ay nais ko ano ba man kay Sister Iska. Pag-i-research mo na yung The King is Coming na kanta, karaoke. Yung may voice na bukan. Ay Iska, at habang ito po ay ginagawa ko ni Sister Iska, magpapatuloy po ako sa introduction. Praise the Lord. Tayong lahat, kaya nandito dahil meron tayong aim, meron tayong goal, meron tayong tinitingnan po sa pagdaroon ng ating paglilingkod sa Diyos. Yung ating goal, yung aim natin is walang iba, kundi doon sa kaharian ng Diyos. Ulitin ko po. Ang aim natin ay doon sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Walang iba na ini-aim tayo kundi ang kaharian ng Diyos. Praise the Lord. Walang iba kundi langit na ihanda ng ating Panginoon sa kanyang mga anak na nagtatapat sa Kanya. Kaya, purihin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Dahil ito po yung takbo. Pangyayari. Pag tayo po ay nandun na sa kaharian ng Diyos. Kaya dito, mga kapatid, dito pa lang sa lupa, ating inihanda ang ating sarili at sinasalay natin ang ating sarili para sa paghahanda sa bandaroon o sa pupuntahan natin. Dahil, mga kapatid, wala na praise and worship leader doon, wala nang song leader doon, Amen. wala pong mga bagay na nandoon na pwede tayong hikayatin para mag-worship dahil doon ay sadya tayong magpupulit sa samba sa Diyos dahil sa kaligtan at kalingalan ng ating Panginoong Jesucristo. He is the King of Kings and Lord of Lords. Jesus is the King of Kings and Lord of Lords. Amen. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. At yun po yung ating sasabihin, si Jesus Christ. Amen. Hindi na tayo po ay pupunta sa langit. Hindi natin dala-dala ang salitang prosper. Hindi natin dala ang fellowship o inaliban natin na grupo. Nandiyan pa ba kayo? Hindi natin dala-dala yun. Tayo pupunta at papasok sa kaharian ng Diyos, hindi kung sino man, kundi tayo po ipapasok sa kaharian ng Diyos. Ito po ang tanda ninyo as worshiper. Amen. Ready ko, pasok tayo sa kaharian ng Diyos as worshiper. Pumapasok tayo sa church as worshiper. Yes. Hindi tayo pumapasok sa loob ng church dito. Kaya marami po mga Kristiyano na hindi makapagpudo ng pag-worship sa ating Panginoon kasi tinitingnan nila kung sino siya. Dala-dala ang credential kung sino siya. Halimbawa lang, mayor, pumasok sa church. Okay, di ba siya tumalon doon at kung ano ang gagawin, kasabay ng iba na nag-worship sa Panginoon. Pag hindi natanggal yung kanyang credential sa kanyang sarili, na siya ay pumasok sa loob ng church as mayor, hindi siya makapag-worship ng tuloy sa Panginoon. Pag siya ay principal ng pagpasok sa church, hindi pa rin siya nakatulong. Kundi, ito ang tanda ninyo. Kaya sino man po, presidente ng Pilipinas, presidente ng kung sino man, pag ikaw ay pumasok sa church, ang tawag sa iyo ay hindi presidente. Ang tawag sa atin ay worshiper. Tayo ay manamba. Amen po ba? Okay ba? Okay na. Hallelujah. Wala na sa ako. The marketplace is empty. The world traffic in the streets. All the
the storms are silent, no more time. Easy house was Easter and for the earth is soft singing as the King comes to the gate. The King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now His face I see. All the King is coming. Praise God, He's coming for you. All the faces line the hallways, those who rise give the broken hearts that He has mended, those who return He has freed, their children and the nation, and in hands stand alone for the people broken ruin, and God is wise young. All the heat I can hear them. I can see the marching of glory of the trumpets, fills the hill of singing glory. The walls are now unfolding, heaven's cries and noise. Oh, the heaven's choirs are now assembled. Stars to sing amazing grace. Oh, the King is coming. The King is coming. I can hear His trumpet sounding, and now His face I see. Oh, the King is coming. Praise God, He is coming for me. Oh, the King is coming. The King is coming. Praise God, praise God, praise God. He is coming for me. Thank you, Jesus. Hallelujah. He is coming for me and for you, for us. Jesus Christ is coming very soon. Amen? Hallelujah. Maliit pa po ko, siguro mga trigger song, nagpapakita ko yung namin na yan. And every time na napapakita ko yan, oh, hallelujah, Jesus Christ is coming very soon. Praise the Lord. Praise the Lord. May tatlo po takbo. Tayo po ay nasa kalangitan o sa kaharian ng Diyos. Number 1, we will praise in the Lord and we will shout hallelujah in heaven.
Number 2, hallelujah, sound yun ha. We will be praising God or the Lord for His righteous retribution. Retribution means pag-ihilat yan. Number 3, we're praising the Lord because our realization, because of our realization. Tatlong bagay lamang po yun, mga kapatid. Kaya pag 10:30, kinoy po. Ano lang yun. The sense, or we're praising, or we're praising God, we're praising the Lord, and we will shout and sing hallelujah for us. Kaya lang hindi kayo natulog. Natulog ako ba kayo? Kaya yung hindi marunong magpuri dito sa Panginoon, natuto na kayo. Amen. Yung hindi nag-worship sa Lord at hindi marunong tumaas ang kamay na nakakaunawa na kayo, matuto kayo. Kung gusto ninyo, akala ninyo, mga kapatid, pakinggan ninyo ako, yung mga kabataan, yung mga mas bata sa mga kabataan, yung mga hindi mag-believers. Mga kapatid, kung sa Panginoon, matuto kayo mag-worship sa Lord. Amen. At lalo-lalo na po yung mga kabataan na may edad na o may isip na. At saka yung mga may asawa na, mga atos na, may FWFM, kayo ay tinatawagan ko po ngayon, matuto tayo na mag-worship sa Lord. Amen. Sa buong kalangitan, sa kaharian ng Diyos, we will sing hallelujah for us. We will shout hallelujah. Sabi ko na pala ng kasalanan dito, so verse 1, after this, I heard what sounded like a roar. Roar. Hallelujah. Our great multitude in heaven shouting hallelujah. Pagka dito po sa lupa, hindi ka marunong sinigaw ng hallelujah, then pagdating mo sa langit, ano kaya? Lahat kayo sinigaw ng hallelujah. Hallelujah! Ganun nyo? Maraming hindi sinisigaw. At yung hindi sinisigaw, matuto na kayo. Ulitin ko po. Everybody shout hallelujah. Hallelujah! We will shout hallelujah. Amen po ba? Yan po yung isang tagpo doon. Pag tayo po ay nandun na, pag tayo po ay nakapasok sa kaya ng Diyos, napakapalad po natin. Napakapalad po natin. Amen. And pagpasok po natin doon, makakarinig tayo ng like a roar of the great multitude of people. And it will shout hallelujah for us. Iisang tinig yun with harmony. Iisang sinasabi, isang sinashout, isang sinisigaw. And it shout hallelujah. Kaya dito po sa daigdig nito, dito po sa lupa nito, pag hindi tayo sanay, sumigaw ng hallelujah, at ang hallelujah natin ay Amen. Then, matuto na tayo. At dito naman po sa mga Kristiyano na nandito, ulitin ko, sa mga juniors, sa mga ayos, sa mga adults, lahat tayo na nandito ngayon, kasama po ako, kailangan matuto na sumigaw ng hallelujah. Amen. Pag hindi pa kayo nagkakaranas ng ganon, then may pagkakataon pa. Kasi marami pa ako na nakikita. Actually, pag hindi po ako tumututog, nandun ako sa ulihan. Hindi para matistorbo doon sa hindi nagpupuri sa Panginoon. Basta ako'y mag-worship doon sa ulihan, pero nakikita ko po ang daloy ng pag-worship ng mga tao. Amen. Kung mayroon na lamang po siguro mag-video dito. Actually, pwede yun. Na mag-video ko kung sino yung hindi nagpupuri sa Panginoon at pagdating sa langit, naka-record ng Panginoon, ito pong tao dito, hindi nagpupuri sa iyo, tingnan nyo. So bagay, bago naman po ma-discover ang lahat ng high technology dito sa lupa, mas high-tech po doon sa langit. Hallelujah. So, ngayon po, mga kapatid, sa Panginoon, ano ang ibig sabihin ng hallelujah? Sino po ang nakakaalam niya? Ano po ang ibig sabihin ng hallelujah? Ang hallelujah po ay unison. Sa buong daigdig, nagkakaintindihan ng mga Kristyano dyan. Hindi lang
Lahat ng born again, lahat ng Kristiyano, nagkakaintindihan sa salitang hallelujah. Amen. Pag sumigaw ng Pilipino ng hallelujah, sisigaw po ang Amerikano ng hallelujah. Pag sumigaw ang lahat ng hallelujah, lahat po, Indiano at saka lahat po, nagsisigaw ng hallelujah. Same word. Ano po ang ibig sabihin ng hallelujah? Brother and sister? Salamat, kapatid. International Christian language. Okay? Pwede? Sino ba? Mr. Reverend, parang magandang itingin mo sa akin. Puri po sa Panginoon. Hallelujah po, mga kapatid. Okay, thank you. Sorry. Thank you, sir. Ang hallelujah is sa salitang Hebreo. Na ang ibig sabihin na dalawang words yun sa Hebreo. Halal. And Jah. H is J-A-H. Ang ibig sabihin, yung halal is praise and yung Jah is Yahweh. So praise Jehovah, praise the Lord. Ang ibig sabihin. Amen? And when we shout hallelujah, we'll shout praise the Lord. Amen. Amen po ba? Amen. Glory to God. So, ang maganda dito sa hallelujah, tama na sinabi ni Brother Nigel, ang praise the Lord kasi, hindi na naiintindihan ng bayan. Pero pag sumigaw ka ng hallelujah, international nga po yan. Daling buhay ng mga Kristiyan. Naalala ko po yung sa Udyungan Mundo. Darating po isang missionary sa Marco, hindi niya kilala yung susundin niya, nagkakaroon siyempre marami yun. Kasi nasa paano ko makita at makilala yung missionary ito. Itinigyan siya ng gusto ng Panginoon at sabi ng Lord sa kanya, sigaw ka ng hallelujah. Sa unang palapag, hallelujah! Walang sumasagot. Pangalawa, hallelujah! Walang sumasagot. Pang-third, hallelujah! Wala. Na-ulisip niya sa mga kaibigan siguro yan. Sabi niya, hallelujah! Wala. Hallelujah! Pangatlo po, pastor ng hallelujah! Sabi ng missionary, hallelujah! You! You are a missionary! Yes! Nagkaintindihan sila sa salitang hallelujah. So, sa langit po, isa po ang language ng mga anak ng Diyos. We will shout hallelujah. Amen. And then hallelujah chorus. We hallelujah sound. Praise God that yung hallelujah na yan ay napapakita sa mga born again churches Amen. sa panahon na ito. Ang iba nga nahihiya na sumigaw ng hallelujah. Ang ibang hindi mananampalataya at mga hindi born again, binibiro ang salitang hallelujah na mamatay sila. Nagkakasakit, namamatay, at minamalas. May malas pa, Swerte. Hindi pinagpapala ng Diyos. Tama ng kidlat. May nagsisigaw ng hallelujah noon sa lugar, tinamaan kita. Bakit? Sa word na hallelujah is that hindi po ito pagbibiro. Hindi ito binibiro dahil ito'y banal na salita. Banal na lingwahe. When you shout hallelujah, galing sa puso niya. Amen. Hallelujah. So, kung hindi pa natin alam, kung hindi tayo marunong magsigaw ng hallelujah dito sa lupa, matuto na tayo dahil sa langit, ang lahat ng mga Kristiyano na nandoon, lahat ng kapasok sa kanya ng Diyos, sisigaw ng hallelujah. Amen. Ang mga lalaki mo ay sumigaw ng hallelujah. Hallelujah! Ang mga babae ay amen. Amen. Yung hindi sumigaw ng amen, ay sumigaw ng hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord, palapakan natin ang Lord. Praise God! Praise God. Hallelujah po, verse 1 says now that this is a great hallelujah chorus in heaven. Praise God. Hallelujah means praise the Lord.
sa Hebrew na salita. Praise God. Great things about hallelujah is that it is a universal. Sabi ko, naglalagay ko kanina. Thank you, naglalagay. Any kinds of language, they all shouted hallelujah, praise the Lord. Woo! Hallelujah. So we can go anywhere in the world and speak these language or their language when we shout hallelujah at kakaintindihan tayo. Lahat ng nasyon, pag ikaw ay sumigaw ng hallelujah, nagharap po ay born again o Christians, hallelujah, magsisigaw din na ng hallelujah. Praise God. God is good. Kaya, pag tayo po ay praise and worship, pag tayo mag-worship dito sa ating church, sa church ito, tutuhan po natin ang mag-worship. Hindi yung ikaw yung nakatayo. Pagkahilahin ka pa ng anghel sa langit, nakatayo ka, doon ka sa impyerno. Doon ang mga papurin. Diba? Pwede mo rin ang vision. Diba? Dapat tayo sa impyerno kaya pagka nakatayo doon tayo. Kapag kung sinabi ng praise and worship leader na tumayo lang kayo, hawa lang kayong huwag na kayo magsalita. Ang iba kasi ng mga kabataan o iba, hawa lang mag-worship. Nag-decision po. Akala mo hindi, magkatayo sa harapan ng bisite. Amen. Ang iba naman, nakatayo lang. Balay mo na. Kasi natin sa'yo, superior. Alam niyo kung sino ang nagahan ito? Si Satan. Gusto sila sa taas. Na hindi tayo umini. Gusto ni Satan na hindi tayo magsigaw ng hallelujah doon kasi sa salita ng hallelujah is natatakot yung nagawan. Alam mo yun sabi ko na sabi ng kami when we praise the Lord, God inhabits the presence of His people. When we praise the Lord, yung victory ay nandyan. At kung sisigaw tayo ng hallelujah, we are praising God. Amen. And if we are praising God, our victory at ang kaaway po ay lumalayo. Amen. Glory to God. Hallelujah. Tayo bilang mga anak ng Diyos. Ito po ay hindi ako nagre-request. Ito po yung sinasabi ko po ng taasa. Matuto tayo. Amen. Kasi pag tayo po ay nag-worship, huwag po kayo mahiyang sumigaw. Yun lang mga lasing ay hinahiyang sumigaw ng pangmumura pa. Tama. Di ba? Sino na yan? At sasabihin ng mga tao, sino yan? Huwag ko na patulan yan, lasing yan. Yun. Nakunawahan mo. Mahiya pa tayo sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Mahiya pa tayo magtaas ng kamay. Mahiya pa ba tayo lumuhod? Sabi ko na pala ng kasalanan, the 24, the 12 elders, yung 24 na yun, lumuhod sa Panginoon. Habang sumisigaw naman po ang great multitude ng hallelujah, nag-load sila. Nagpapinakot sila sa harapan ng Diyos. Ang iba mga Kristiyano hindi gumaganoon. Ang iba ay nakaupo habang ang iba naman ay nag-worship sa Panginoon at nakainsulto sa Diyos. Yung kanilang majesty na ating Panginoon, iniinsulto natin. Nakainsulto ko yan. Ay, di ba mo, nakakayo ka lang? Tapos ang tingin mo pa sa sulit, parang sinasabi mo, pag ako lang ay ikot, hihilahin ka lang, papapa. Tama na yan. Stop. Stop na. Stop na. Actually, pagpasok natin sa kanya ng Diyos, hindi naman by families eh. Individual. Kaya yung sinasabi ko ang mga kapatid sa aking mga anak, tanongin ninyo, sinasabi ko, individual ang pagpasok sa kanya ng Diyos. Hindi ko po pwedeng hawakan ko kayo at sabihin na, ay, Panginoon, ito anak ko. Eh, kung sabihin ko Panginoon, ay, ano ko na? Tinignan ko sa aklat ng buhay, wala pa yung pangalan, patay, kahit yan. Kaya pag-isabi po at pag-i-warning, pag-i-remind sa inyo mga mahal sa buhay,
Mangarap ninyo kung mga kapatiran natin na nandiyan sa inyong poder. Pag-remind po sa kanila na malapit na ang kaharian ng Diyos. Pag-remind sa kanila na malapit na ang paghuhukom. Pag-remind sa kanila na ang Panginoon ay malapit na, malapit na, malapit na, malapit na. Amen. Sa ating mga anak po, huwag nating ilagay talaga at 100% sa kanilang isip at puso yung pagpapayaman. Ang kayamanan is deceitful. Nakapagbabago ng attitude yan. Huwag natin ilagay, mga tatay, mga nanay. Huwag natin full yung pangalawa na lamang po yun. Gawin ninyo, sabihin ninyo, pangalawa lamang yan. Dahil pag pinangalawahan po natin, yung ikaw ay maging successful at ganito ang magiging buhay mo, praise the Lord. Sa totoo, ang una na kanilang titignan, ito, ang paglilingkod sa Diyos. Nandiyan po kayo? Amen! May kala, mag-aaral ka na mabuti ha. Dahil ang gawin ng aral, tama naman po yun. Pero sana po, may kagtong. Anak, habang ikaw nag-aaral ka, dahil naging successful, hindi yan yung priority mo. Ang priority ay paglilingkod sa Diyos. Ang priority ay makasama tayo sa kaharian ng Panginoon, makasama tayo sa rapture. Ang rapture po ay napaka-sasabi ito, ano? Tingnan niyo ang mga palatandaan from Old Testament hanggang New Testament, ang palatandaan ay nandiyan na. At ulitin ko po sa inyo mga kapatid, yung sinabi ko po ng mga nakarang linggo, 2025 is the worst na panahon na nangyari sa sanlibutan. Maging sa ugali sa karakter ng mga tao. Tama? Opo. Tingnan ninyo ngayon. Hallelujah. Tingnan ninyo ang ugali at karakter ng mga tao ngayon. Tama po yung sinabi ng talagang kasalanan sa 2 Timothy chapter 3. Tama po yun. Mayroon po tayo na balitaan na siguro nila na nagkasawa ng 2.8 million bigyan siya ng 50 pesos. Tingnan niyo. Tingnan niyo kung gaano insult ko ba? Tama ba ako? Pero ba yung 2.8 million isinakuli sa kanya? Tapos binigyan ng security guard ng 50 pesos. Birang tangkol. Sabi ko na kayo, ang mga tao sa panahon na yun, may birang tangkol. Hindi marunong tumingin ako kalalo. Ngayon, parang wala lang sa mga kabataan ang magpakamalay niyo. Tama ba? Parang hindi kayo minimum. Tama po ba? Opo. Gaano masama? Hindi ako nag-adjust kung sa mga tao. Ibig sabihin, yung panahon. Ka-worse ng panahon. And if, kung ito ang nangyayari sa buhay natin ngayon, ito, sabi nga ni sa prison, ito ang panahon na sobra pa na panahon sa description kay Louis. Hallelujah. Ang mga kapatid sa Lord, ang akala naman po, ito ang aming ikinalulong ko sa mga kapatid natin na napakatagal na dito dati. Ang akala nila ay malayo pang Panginoon. Kawawa. Kung kayo ay aatas, kung kayo ay manghihina, kung kayo ay medyo magpapalamig-lamig, huwag ninyong subukan. Mapapahamak ang buhay. Amen? Huwag mo subukan. Alam niyo ang iniisip ko? Pag ako ay magagawa ng mali, at pag ako ay nagagawa ng mali na yun, pag pinatulan ko yung mali, at pagdating ng Panginoon ako. Diba? Pag ako ay nanghina, pag ako ay hindi naglingkod sa Panginoon, at tumating ang Panginoon, ano na nagagawin? Ang akala ng mga tao, hindi ba, sinabi ng Bible, napakahirap pag-aiwan dito. Opo. Napakahirap. And if the Lord is
masususpend. Maraming nagkikita sa Facebook na pinipicture lang naman nila. Pero totoo yan. Pero kung sabi naman nila kasulatan, magpapangkalan, magpapangkalan pa ako. Paano yan? Pag nagdating na lang ito, magkakagulong mga tao pero mga vloggers na may iwan, kikita. Hi guys! Mayroong balita dito. Nawala. Bigla nawala. Hindi natin may kumaliwan. Kikita ang mga vloggers sa mga rin. Dahil yung panahon na yun ang pinaka-worst na mangyayari. At pinaka-masaya naman para sa mga Kristiyan. Amen. Ang inaantay po natin ang rapture. Yun lang ang pagkasa natin. Amen. Pagkatapos kasi ng rapture, marami na mangyayari. And praise the Lord, pagkatapos na tayo, hallelujah, kasama tayo sa invited ng marriage supper of the Lamb. Hallelujah. And we will shout hallelujah. We will shout hallelujah. Glory to God. Kaya, isipin niyo lagi, sige lang, magpaaral kayo ng mga anak niyo. Pag-aralin ninyo habang hindi pa dumarating yung Panginoon, pero ilagay ninyo sa isip nila na pananawalan mo yan. Ang kayamanan, pangalawalan ko yan. Hindi presyo ng Lord, pero pangalawalan mo po. Sana ilagay natin sa isip at puso natin ang kayamanan ko yung pangalawalan. Glory to God. Sabi sa inyo mga katabi, pangalawalan mo yan. Ang una ko ay pagiging ko sa Diyos. Kaya hindi ito yung panahon na magpapahinga muna tayo. Hindi ito yung panahon na magsisiraan pa tayo. Hindi ito yung panahon na magkikilahan tayo pababa. Ito ang panahon na magtutulungan tayo pataas. Mag-i-encourage tayo sa magmamahalan tayo. Magkaaway ba tayo ngayon? Katabi mo pagdating sa langit, katabi mo magsisigaw ng hallelujah, tapos sabihin mo, susudugan ng hallelujah, nakaaway kita. Hindi naman po hindi ba? Di ba? Asa ka, pag may kaaway ka, dito sa lupa, hindi ka rin patawad, hindi ka naman magkasama sa kanya ng Diyos. Kaya yung mga may kaaway dyan, na hindi pa nyo pinapatawad, patawarin ninyo. Oo nga, patawarin ninyo. Kahit, pastor, kahit ganito, kahit ako yung karabyato, kahit na si Jesus Christ yung karabyato natin. Pero pinatawad tayo. Amen. Ay, pastor, kahit ganito, oo, mga kapatid, tatawarin ninyo. Kasi ang magpapatawad po ay tamang karakter yan at karakter ng Diyos yan na inilagay sa puso natin. Amen. Tingnan ko ba? Kung kayo po ay binubuli, kung kayo po ay ininsult ko, kung kayo ay sinisiraan, kung kayo, lahat na halos sa inyo, ilalagay sa inyo. Mga kapatid, magpasalamat kami kayo sa Panginoon. Dahil sa pagpupos sa kanilang pagsasalita ay nagporsige kayo, pagkatapos na nagporsige kayo, pinagpala kayo. Kaya, magpatawad na kayo. Amen? Sabi sa inyo mga katabi, patawarin ko na yun, kapatid. Amen. Para namang, alam mo naman sa sister mo, kayo naman ako, hindi naman niya sinasabihan. Sabihin mo, patawarin mo siya. Glory to God. Sa kanya daw po. Ha? Sa kanya daw. Glory to God. Naniwala ko mga kapatid, hindi lang ako nakaranas ng sobrang sakit na loob. Lahat tayo. Pero ang pinakamaganda dyan, nagpatawad tayo. Praise God. Kaya alam niyo, pag nagpatawad kasi tayo, wala lang yung Christian sa buhay natin. Nawawala lahat. Praise the Lord. At palaya tayo sisigawan, hallelujah! Hallelujah!
puso natin at isip natin. Kapanalan ang nasa isip at puso natin. Amen. Praise the Lord. Pangalawa, well, we praise the Lord for His righteous retribution. Retribution means pagkangking ng Lord sa mga nang-api, sa mga anak ng Diyos. Ayun. Verse 3, sabi ko dito, for true and just are His judgment. He has condemned the great prostitute who corrupted the earth by her adulteries. He has avenged on her the blood of His servants. Praise the Lord. Distribution. Retribution. Pag-gagat ng Panginoon. Sa ngayon po, marami naman sa Panginoon na kung tayo po ay nandito pa, hindi mo dumarating po ang rapture at magbabalik na natin Panginoon. Ang nasa isip lang ng David, God is a gracious God. Mabiyaya naman ng Diyos. Tama po yun. Sa panahon na ito, ang ating Panginoon ay nagbubuhos pa rin ng biyaya sa bawat isa. Kahit anong pagkukulang, kahit anong kasalanan, pag-uling tawad, pinatatawad pa rin na tayo ng Panginoon dahil sa biyaya ng Diyos. Because of His grace. Now, hindi po walang katapusan yun. Pagdating ng araw, si Jesus Christ ay babalik. Hindi po siya babalik na servant of all servants. Hindi siya babalik, mga kapatid, na mamamatay sa krus ulit. Hindi siya babalik na tagapagligtas ng sasinukog. Hindi babalik si Jesus Christ upang dumalak muli ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Babalik si Jesus Christ as King of Kings and Lord of Lords. Ulitin ko po. Babalik si Jesus Christ as King of Kings and Lord of Lords. Ulitin ko po. Babalik ang ating Panginoong Jesucristo as King of Kings and Lord of Lords. Ulitin ko po. Babalik si Jesus Christ as King of Kings and Lord of Lords. Everybody shout hallelujah! Blessed be the name of Jesus. Tingnan niyo. Basahin po niyo, balikan niyo sa chapter 18. Wala na mapapakinggan, wala na yan sa iyong mga na yan. Wala na mapapakinggan, wala na. Dahil tinupugan. Natapos na akbala ng mga natapos na natin. Ayun po, pinapractice na yung mga, kung ano mga high-kick na armamentos. Diba? Nakikita na natin sa Palawan. At ito na naman kung mga high-kick talaga, puso mo na. Nakikita ko. Para mapusa. Pagdala yung panahon, pag si Jesus Christ ang harap, sa isang hinala ng Panginoon, lahat ang mawawas. Amen. And praise God, babalik ang Panginoon Jesucristo. Hallelujah! Amen! Sa kanyang second coming, after rapture, praise the Lord, darating ang Panginoon Jesucristo, babalik dito sa lupa, kasama ang mga anak ng Diyos na narapyo. Hallelujah. Kasama kayo. Kasama. Amen. Kasama yung tapat sa Panginoon. Amen. Praise God. At makikita natin kung sino ang King of Kings sa Lord of Lords. Oh, hallelujah. Lahat ng tao sa lupa, lahat ng pangalan sa lupa, lahat ng hari sa lupa, lahat ng bagay luluhod sa Panginoon. Amen. Sa pagkakataon. Pati ang demonyo magsasabi na si Jesus Christ ay Panginoon. I love you. Sabi na ba yung lahat ng labi magsasabi na si Jesus Christ ay Panginoon. Alam ba niyo sa totoo? Wala namang kursun-kursun ng diabo sa atin. Opo. Hindi na niya tayo mahal. Actually, hate na hate ang diabo sa mga tao. Gusto mo natin tayo siya eh. Dito sa church, mga kabataan, mga nanay, mga tatay, makinig kayo sa akin, gusto siya ay tayo nag-away. Pag may mga nagpipres, gusto nag-away, hindi ka marinig. Ano mga, ang tao niya, yung thinking. Amen? Amen!
Eh, yung mga may bata, sorry talaga yun. Tingin ko ba? Amen. And, kasi nagkikaya talaga tayo sa mga may bata. Hindi pwede sa lahat. Kasi, ang mga mata nila, Amen po ba? Amen. Amen po. Wala nang gagawin para tumawa yung bata. And then, wah! Oh. Praise the Lord. Gusto ng kaway, ma-distract tayo. Amen. Gusto ng kaway na mawala tayo sa focus. Gusto ng kaway na hindi tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto ng kaway na mahina tayo. Gusto ng kaway na ilagay namin sa isip na wala tayong magagawa. Kaya tama yung inaawit ko nga lagi na awit na yung praise the Lord. Now Satan is a liar and he knows himself the children of it. That we are paupers when he knows himself we are children of the king. Ano yung sabihin ng paupers? Yung walang kabuluhan, walang magagawa, mahina, talunan, paupers. Gusto ng kaaway na ilagay sa isip ninyo yan. Wala naman magagawa eh. Mahirap naman ako eh. Hindi naman pa yung sabihin ko yung mahirap walang magagawa. Nandiyan pa ba tayo? Yes! Praise the Lord. Pagkisabi sa inyo mga katabi, malakas ka kapatid. Malakas ka, kapatid. Hallelujah. Sa tulong ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Okay, lahat po ng mga anak ng Diyos ay sumigaw ulit ng hallelujah. Hallelujah. Praise God. Retributions or gati or true and righteous as judgment. Think about the hallelujah. You save us, or you save us, your judgment are true and righteous, praise the Lord. He has judged that great harlot who corrupted the earth with her fornications, and he has avenged on her the blood of the servant shed by her. Again, they said, hallelujah. Tignan po ninyo ang sigaw ng mga tao, ng mga anak ng Diyos na pinirsipyo. Ang sigaw ng mga anak ng Diyos na pinatay, pinahirapan, pinahiya, at kung ano-ano pang ginawa. Mga kapatid, ito yung sigaw ngayon. Sa tama po yung sinasabi ng ating Panginoon Hesus Kristo, sa aba ninyong tumatawa ngayon. Sa aba ninyong tumatawa ngayon sapagkat darating yung araw kayo naman ang iiyak. Amen. Maraming mga preachers ngayon hindi pininiwalaan. Maraming mga preachers ngayon, may mga nagtitest pa nga sa, di ba? Magkama sila yung mga planners, nagtitest sila God and money. Ang kinukuha nila, money. Tama? Ang kinukuha nila cellphone. Ang kinukuha nila mga gadget. Pero praise God, pero na bang isa talagang kumuha ng God? Hira na yun. Do you know Jesus? No. Do you want Jesus? No. Darating ang araw na mga tao, lahat ng tao, ay luluhod sa pahalan ng Panginoon. Amen. The 24 elders, sino yung 24 elders? Sa tingin niyo, sino yun? Christ. John Christ, John disciples. And he worshiped the Lord. Nakatira pa sila sa harapan na nakaupo sa trono. Walang iba kundi ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At kung minsan, yan ang failure ng mga churches ngayon. Pumasok sila sa church building. Ang purpose nila ay to worship the Lord, pero pagkatapos pag nago daw, hindi naman talaga nag-worship the Lord. Yan po ang hindi maganda ngayon na nangyayari sa church. Awit, tala, sige, awit natin, amen, amen, awit tayo. Awit natin ang Florida. Masaya. May love, mga kabataan. Kasi mga kabataan mo talaga lumuludan.
Ay, lulundag din yung sinanay niya. Kami, lulundag. Sige, sinanay niya, lulundag na gano'n. Hindi siguro pagpagod niya na niya, ano ay, mga kabataan talaga yung lulundag. Pagkatapos ng lulundag, pagkatapos ng paalit, ano? Pagkatapos natin ang Diyos, hindi pa kami nakukumuko. Pagkatapos sana ng amin, praise the Lord. Pagpupuli tayo sa Panginoon kasi praise and worship mo ang tawag dyan. Amen po ba? Worship tayo sa Lord. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Panginoon. Sabi ko na pala nakasulatan dito, mga kapatid. Hallelujah. And again, they shouted, hallelujah, the smoke from her goes up forever and ever, hallelujah, the 24 elders, and 4 living creatures. Hindi sino po itong 4 living creatures? Ito po yung mga angels, worshiping angels, ang tawag ko sa nila, so book of Isaiah chapter 6. Sa book of Isaiah chapter 6. Ayun yung proceeding. They are worshiping. Sa flow na lang ng Panginoon, nag-worship sila araw. Amen. And yung tuloy ko na din sa niya. Lumulog siya sa Panginoon. Lumulog siya sa pangalan ng Panginoon. Hindi siya itutusan pero lumulog siya. Amen. Ang nakakaya sa church ngayon, ay pinaluluhod na nakakamas kung makawa ng aming pastor o song leader na lumuhod tayo sa Panginoon pero ang Panginoon talaga hindi. Nagsisigaw na ngayon. Magpuri tayo sa Diyos, mga kapatid! Kaya hindi ka naawa? Bakit si Pastor na nila hindi naman si Pastor na nila pero mayroon po kayo, nagkakaliga nga po ito. Kasi si Sister Celia. Di ba Sister Celia, pag ikaw nag-lead sa ikaw nag-lead sa praise and worship ko, di ba nangangati daw? Tsaka yung sigaw. Kulang na lang eh. Kayo talaga! Parang sa iba yung mga sumiter ay tatawag ng kidlat at tulog. We will worship the Lord as King of Kings and Lord of Lords. Eh tayo nandito. Lahat na nagpahirap, lahat na nagpahiya, lahat na nag-prosecute, lahat na kumakain, lahat ng hindi naniwala, lahat na nagtatawa. Yung tumatawa ngayon dahil sa pag-worship kayo sa Panginoon, may time of retribution. Kaya mga kapatid sa Panginoon, no? Gising na kayo. Amen. Salamat sa ako. Walang magagawa. Wala. Gising na po kayo? Gising po ba kayo? Iba ko yun sa iyo, gising na kayo, parang natulog. Gising po ba kayo? Ang lahat po gising, sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord! Lahat ng natulog kanina, wala pa. And last, number 3, praising the Lord. We're praising the Lord because of our realization. Realization? Amen po ba? Realization means understanding. Pag-unawa, pagtanto, o pagka-unawa. Praise God. Pagdating natin sa langit, unawaan natin kung bakit ang 24 days ay lumuluhod, bakit ang 4 creatures ay sumasabos pa yung araw at gabi. Bakit yung mga tao na nakarating sa langit at pinakita ng Panginoon sa pamagitan ng vision at kalangitan ng sisinaw ngayon, umiiyak sa Panginoon sa harapan ng kamera, nagsasabi na ang Panginoon ay malapit na bumalik, ang langit ay napakaganda. Marialis natin yun. Tama. Amen. Tama. Tama pala. Praise God. Marialis po natin ang highway po doon, ang kalsada po ay hindi bako-bako, walang humps, walang bato po doon, ang ordinary bato. Ang highways po doon ay panay dito.
dugto, sabi ng Bible. Amen. Ma-realize din po natin at totoo yung sinasabi ng Book of Revelation na mayroong punong kahoy doon sa tabi ng ilog na nagbubunga po ng 12 kinds of good manti. Uso po ngayon yung mga dwarfs at yung mga dugtong na mga green fruits tulad yan sa rainbow. Rainbow. What is that? Rainbow. Rambutan. What is that? Rambutan. Rainbow. Rambutan. Uso yun yung ano tawag yun? Gratin. Ha? Gratin is not. Gratin is okay. Dugtong. Di ba? Dinudugtong yun. So, itong sanga na ito, nabumunga sanga, ito ay puno na buhay, tapos dinudugtong nila, nabumunga sila. Pero, uso rin ngayon, yung mga may tinik na halaman na yan, ano ganyan? Ha? Bougainvillea. 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 Tama? As Victory, di ba? Di ba as Victory yan? Okay. Yung mga ugat doon, tututugan ng iba-ibang klaseng variety na. Now, Bougainvillea. Ngayon, sa langit na yan. Hindi graphic, hindi fake, hindi kung ano pa. Yun ay totoo. At ma-realize natin. Ma-realize mo natin sa kalamitan at pagdating natin sa kaharian ng Diyos, ma-realize natin na tama ang sinasabi ng banal na kasulatan. Amen. Tama ang pinipretch. Tama yung nagpaalala sa akin. Tama yung sinabi ni brother. Tama yung sinabi ni sister. Tama yung lahat ng sinabi ng banal na kasulatan patungkol sa kalangitan. Tama! At magpupuri tayo sa Panginoon dahil tama yun. Amen. Lord, praise the Lord dahil doon sa realization na tama pala. Tama na mayroong tubig doon, crystal. Katulad sa crystal. Tama na pag ininom mo yun ay magpupos ang buhay na lang hanggang. Tama na kakain tayo mga prutas po doon. Na prutas na yun ay bunga puro kahoy na buhay. Prutas na puro na buhay. Praise God. Kaya sabi ko naman na kasulatan, sabi ni Jesus, kung hindi kayo magsisig, wala kayong karapatan na kumain ng prutas na nagbibigay buhay. Ito po yung akin lang. Wala ko ulit. Sa dati ng pwede mayroon ko pumapulong kahoy. At ang buha ko ito ng mga problems. Ngayon, mayroong dalawang klaseng doon sa gitna, nagtalim ang Panginoon ng dalawang klaseng pulong kahoy. Ano yung isa? Puno na nagbibigay buhay. Ano mo? Yung pagkakaalam ng mabuti at Tama. Yung isa po, anong kahoy? Anong puno? Ang kahoy na yun na kinain ng iba, lata. Lumayan naman natin yung sinasabi nilang mansanas. Wala mansanas na magiton. Amen. Kaya pati sa doktrina ay kamalian eh. Nagsimula tayo sa mali. Wala mansanas na itinalim ang Panginoon doon. Wala kapon. Kaya
kaya ng apo ngayon ay may katak. Gaano ka deceptive teaching? Noong ako'y maliit pa, doon talaga ang aking isipin. Mansanas sa pinag-iba. Pero noong ako ay lumaki na, nag-aaral ako sa Bible School, wala mansanas sa mga sumunod na kasalanan. Kaya, huwag ninyong ituro sa inyong mga anak na mayroong mansanas. Ay, hindi ang Panginoon. Ang kami na yun, ang buong kami na yun ay nagkakaroon ng mabuti at masama. At ang isa ay buhay. Tree of life, a tree of God, tree of knowledge of good and evil. Ngayon, yung tree of life ay ibabalik ng Panginoon doon, hindi akin ha, mga kapatid, doon pagdating natin sa langit. Yung garden o handi na yun, dahil doon ang tree of life. Makikita natin yun. At ikaw mismo, tayo mismo, kayo mismo, na magkagaling sa kanan ng Diyos, kung pwedeng kumain doon. Pagpitas doon. At pag nagpitas kayo, bibigyan Diyos si Brother Richard. Brother, ito yung kasalanan. Kaya, ito yung buhay habang kinakain ito tayo. Nagdadagdag ng buhay natin. Pero brother, masya tayo, brother. Ang kalamitan mo, ang kaharian ng Panginoon, hindi ma-destroy. Sabi nga ni Robert Jardon, sabi niya sa California College, ang alam ng tao is 50%, wala pang 50% ang pagkalam ng tao na dispension sa lahat. Ang sinabi pa na pala ng kasulatan is 50% na. Pagdating natin sa langit, makikita natin ang another 50%. Na hindi ma-destroy. Okay. Maraming mga tao po na mahilig sa adventure. Pumupunta sila sa mga bundok-bundok na matataas. At mahilig silang magtanaw. Diba? At sasabihin, wow. Ang iba naman ay pupunta sa mga tabing dagat, sa mga rock formation. Pumunta po kayo sa amin. Doon sa amin. Pumunta. Nakita po ninyo naka-post sa Facebook na yung bato ay nag-form ng sapatos. Kaya tawag po namin kung sa bato ay sapatos. Lagi kami pumupunta nung maliliit pa kami, nung kabataan kami lagi nag-distortion kami doon. At tawag namin voting. Masakay kayo sa mga pumupunta sa isla na yun. Ang isla na yun ay sapatos. Pag tinignan mo sa mga yung sapatos na sapatos. At ngayon ay tourist attraction. Ano ay para wala. Saan kayo mag-swimming? Sapatos. Sapatos. It takes siguro mga 5 minutes lang from pagka low tide na lalaki. Rock formation. Nagsabi, wow, ang ganda. Wow. Pero pagdating po sa langit, yung wow mo ay hindi mo na mapagin. Ang ating gagawin lang doon, mga kapatid, is baka doon pa lang sa gate ay sasamba na kayo sa Panginoon. Luluhod na kayo at magpapatirapan. Sasabihin, boy, shout hallelujah! Hey, shout hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Nandiyan pa ba kayo? Yung, mapukulit tayo sa Panginoon dahil sabi ko dito, because of our realization, praise the name of Jesus. Hallelujah. What's means to ascribe word? When we go to heaven, we believe that the first overwhelming, amazing thought we have is that God is worthy of all worship. Pagdating natin sa entrance pa lamang, nasabi ko kanina, na ma-realize natin na kaya para sumasamba ito 24 elders nito at ang 4 creators nito, kaya pala
kaya pala, Jesus Christ, na ilagay namin agad sa ating isipan, Jesus Christ is worthy to be praised. Dito, hindi po natin ma-realize ngayon. Maraming mga Kristiyano hindi nag-worship at ito sa Panginoon. Dahil nagtatanong ang isip sila. Yung ating confusion, yung ating parang naguguluhan tayo, mawala doon. Amen po ba? Mawala doon. Hallelujah. Kaya kung nais mo natin, ito ha, mga kapatid, kung nais mo natin na pumunta at makasama sa kanya ng Diyos, ang pinakamaganda, magpakatapataan sa Diyos. Amen. Isipin natin dati na si Jesus Christ ay babalik. Yes. Praise God. Ano ba? Matatapos na. He is worthy of all worship and praise. Everything that confuse us and was a problem to us on earth will vanish before what it is of the Lamb. Lahat ng problema, lahat ng kaguluhan, lahat ng inisip, lahat ng bagay na nasa isip natin, mawawala. At magkakaroon tayo na ma-realize natin, wow. Tama. Naalala ko lamang po, si Robert Diardo, 8 years old po siya, nila ng Panginoon sa langit. Na magaling siya sa langit. Naglalakad po siya. Habang siya naglalakad, umiyak siya. Pagkat, sabi niya, maligaya ko sinabi ng lumaw. Nakikinig mo kayo. Maligaya ko yung sabi ng lumaw. Habang siya naglalakad sa highway, sa mga. Hindi na po na yung dahil. Kasi ang inisip niya, ang luna ko ay nagsabi, ang langit kinikito, ang langit ay puro dito, ang laan ay dito, ang bahay dito, lahat ay mga langit na po. Habang siya naglalakad, nakita niya ang daan na hindi dito, iniiyak siya. Pero habang siya iniiyak, nakita niya si Jesus Christ, nagpangiti sa kanya, nakagano ng sabi ni Jesus. Parang pinakita siya. At kinag mo siya. At sabi rin ng Panginoon, Robert, tingnan mo ang daan. At doon nakita niya yung window. Nantay na window. At umiyak siya. Nakita sa kanya yung bahay na sabi na pala ng kasunatan ay pupunta ako mag-ipag sa ama at gagawin mo yung mga at ang iba sabi ng Bible na ng ating ito ng Jesus Christ. Hindi na kayo. Tapos na sa ngayon. At i-assure ninyo na meron kayo pangalan. Amen. Amen? Ano sabi po ng Madalang Kasulatan sa Book of John chapter 14? Verse 1. Let not your heart be troubled. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. My Father's house are many mansions, and if it's not so, I will tell you. I go to prepare a place for you. I go to prepare a place for you. I go to Pag-aandaan ko kayo doon, at kung hindi ito mangyayari, hindi ko sasabihin sa inyo. Pagkatapos ito, babalikan ko kayo. At pagkatapos ito, pagkatapos ako makabalik, dadali ko kayo. Kung saan ako naroon, kung hindi. Para pa natin. Hallelujah. So, nakaatay ko sa ating karera ng Diyos. At ang karera ng Panginoon ay napakalaking. Amen. Nakikita na po natin ang lahat. Lahat ng palatandaan, nakikita na po natin. Mga kapatid. Hallelujah. Nakikita na natin. Wala nang hindi natin nakikita. Praise God. And, kung na-realize natin lahat, we will begin. So we will begin to worship God. We will sing hallelujah. And we will worship Him in spirit and truth. We will come to the realization that God is worthy. So,
worshiping God who is worthy and redeemed us, because reigning on earth and is called righteousness. Because yung ating, yung si Jesus Christ na nakahari dito sa lupa, sa langit, is worthy to be praised. Conclusion. Let everything that is breath praise the Lord. Lahat ng bagay naman at mangyayari po yun. Amen. Makikita natin na yung pangalan ni Jesus na nakalagay yun. Praise the Lord. Nandiyan pa ba tayo, mga kapatid? Yes. God is good. Masagi mo, be. Tingnan mo ninyo,